Pakialaman yan. Kasi kami, ano ang pakialaman? Magkatabi kami. Eh, dito mabigat kung kapag-pahin ka ng Facebook mo, sisingilin kita dyan. Kakaibang posisyon. Hindi pwede yun. Pwede yun. Kami na naman. Kami na naman dito. Grabe mga kababayan. O nga pala, may nagbabiral ngayon na nangaabuso ng mga vendor. Pinare-relieve ko na. Ikaw na kasigaw eh. Ikaw kung sumigaw, ikaw katong sumigaw ka sa pwesto ko pa kung sila. Wala akong pakialam sa Ano inyo ang ito. pakialam? Sige, ganyan kayo ha. Kayo. Ayaw niyo makisama ha. Nakikisama kami, sobra na. Yan pala yung tao pa nung nakaraan. So sila naman, nasanay siguro silang mga siga sila sa Maynila. Ako, Ano pinakisama nyo? nakikisama kami. Ano nga pinakisama nyo? Anong pinakasama? Nakikisama kami sa mga... Ano saan? Saan? Wala. Sabi niyan, Ben. Kaya kasi si Gabi, pumupwesto sila, kausap ko si Charo. Wala na si Charo dito. Kaya tara, balikan natin ang video nito at panoorin ang anomalyang gawain ng tulungis nito. Pinagpahinga ko na. Namamana dito. Ano mamala? Sinang? Kami namamana dito. Ako si Gaban. Ikaw na kasigaw eh. Ikaw kung sumigaw, ikaw katong sumigaw ka sa pwesto ko pa kung sila. Wala akong pakialam sa Ano inyo ang ito. pakialam? Magbabayad ang Magbabayad ka. O sa sino na pupunta? Di pumunta ka. O talaga? So kasi magbabayad ang malaki, pre. Priority nyo sila? Ganyan kayo ha. Sige. Hindi ako gano'n. Naniniwalag ko lang sa'yo. Sige, ganyan kayo ha. Kayo. Ayaw niyo makisama ha. Nakikisama kami, sobra na. Ano sobrang pinakisama niyo sa amin? Kasi dati, dito ako. Ano pinakisama niyo? Nakikisama kami. Ano nga pinakisama niyo? Anong pinakasama? Nakikisama kami sa mga... Ano saan? Saan? Wala. Sabi niyan, Ben. Kaya kasi si Gabi, pumupwesto sila, kausap ko si Charo. Wala na si Charo dito. Yun na lang ako na ako bigat. Wala si Charo. Sana sabi, Beng pa, kamay. Charo, ako kung tinilagay dito. Sinaipat na kami. Yun lang po pala problema niyo. Huwag po naman. Oh, yun naman sila. Nung na kanila, pinaipas kami. Nagkakatanong ito, hindi ro sila, hindi sila. Video ka gago. Hindi ka papunta ito. Sige na, ayusin niyo yan. Wala na yan. Kaya nga, pinaliliwanag ko lang sa'yo. Kaya pala kailangan niyo eh. Tapos yung... Inugulo niyo pa. Hindi ko ginugulo. Dumarating sila, hindi nila ako kinakausap. Wala Sige na, ako na bahala. Hindi ako na makipag-usap. Dito, dito ayos ang usapan. Kung kayo, pakialaman yan. Pakialaman yan. Kasi kami, dito ano ang pakialaman, magkatabi kami. Eh, dito mabigat kung kapag-pahin ka ng Facebook mo, sisingilin kita dyan. Kakaibang posisyon. Hindi pwede yun. Pwede yun. Kami na naman. Kami na naman dito. Kami. Eh, dito mabigat kung kapag-pahin ka ng Facebook mo, sisingilin kita dyan. Kakaibang posisyon. Hindi pwede yun. Pwede yun. Kami na naman. Kami na naman dito. Subukan mo, subukan mo. Kausap ko lang sila. Subukan mo. Sige mo. Hindi ko siya. Hindi palayasin mo lahat kami dito. Palayasin mo lahat. Palayasin mo lahat. Ano ba? Kasi ang sinasabi ko, Subukan mo, subukan mo. kausap ko lang sila. Subukan mo. Sige mo. Hindi ko siya. Pero nagbabiral may nagbabiral ngayon na nangaabuso ng mga vendor o hindi marunong makipag-usap ng maayos sa ating mamamayan. Pinare-relieve ko na. Kausap ko na si Director Yayay. Yan pala yung tao pa nung nakaraan. So sila naman, nasanay siguro silang mga siga sila sa Maynila. Kaya kumakaskad kumakaasta. Akala mo sila nagpapasweldo sa sarili nila. Di nila inisip kung nagpapasweldo sa akin, taong bayan. Ha? Alam mo, pwede naman pakisuyuan Pwede naman diplomasy. Pwede naman tayong firm. Pero hindi kailangan baka sakit tayo ng damdamin. Aring hindi nila maintindihan, pero dapat na tayong mga taga-gobyerno, malakas ang pangunawa, mahaba ang pasensya. Dahil kung hindi, wala. Ba't pa tayo nag-gobyerno kung mas mainitin ang ulo natin kaysa sa taong bayan? O ayun, sa mga nanonood, yung nag-viral na, pinagpahinga ko na. Things will be put in right perspective. Hindi natin hayaan yung mag-aabuso. Pero bali,
physical. May mga verbal abuse. Ha? Alam niyo yung verbal abuse. Mas masakit pa yan sa physical abuse. May mga tao mahilig magsalita ng mga pangit, masasamang salita laban sa tao. Ha? Ang tawag po dyan, verbal abuse. Mas ano po yan? Mas nanunuot. Ha? Mas masakit pa po yan sa hiwa ng blade. Yung verbal abuse. Kaysa sa literal na blade. Dahil yung makasugat ka ng katawan, maghihilom yun. Panandili yung hapdi lang yun. Pero yung verbal abuse, panghabang buhay yan. Oo, pumasok ka na. Kaya dapat hindi inaalaw yung mga tao sa mundong babaw. Mahilig gumamit ng pang-abuso sa mga salita na nakakasakit ng damdamin. Pwede tayong firm. Sabihin, hindi tayo malilito sa pagpapatupad ng pagsasayos. Kasi ang intensyon, magsayos. Pero hindi rin tayo binibigyan ng karapatan ng Panginoon Diyos na makasakit ng damdamin through verbal abuse. Walang sino mang tao ang may karapatan na makapagsalita ng masakit sa kapwa niya. Gobyerno, pamilya, and so on. Mas masakit pa yan. Anong tawag nila sa kutsilyo? Punyal. Ganyan. Sa hiwa ng punyal. Anong sabi ng mga bayani? Mas masakit pa yung salita, di ba? Alam ko yan, there was a time, Chief. Napag-aaralan niya sa Araling Panlipunan, history, yung mga sinasabi ng bayani. Totoo pala. Kaya tayo sa Maynila, di natin papayagan ang mga kawani ng pamahalaang lungsod na ating pinamumuno na mag-verbal abuse. Maaaring may pagtatalo, may maaaring hindi pagkakaunawaan, maaaring hindi nagkakaunawaan, hindi malinaw sa isa't isa. Pero yung magsalita ka ng masakit, mas matalim pa sa punya. Sabi ni Danilo Ignacio, ang dila ay hindi patalim, pero kung sumugat ay malalim. Okay mo. Tama naman. Di ba? At saka yan, nag-i-stay. Nag-i-stay yan sa damdamin ng tao. Sa puso ng tao. Kasi nag-i-stay lang sa sugat, yung scars. Ano sa Tagalog ang tekas? Hindi. Pilat. Pag magaling na ang pilat, wala na sakit. Pero yung salita, habang buhay, ninanamnam ng tao. Yun, hindi natin papayagan. Dahil ako, hindi ako magiging tama araw-araw. I can never be right all the time. I can't. Tako lang ako. Magkakamali din ako. Magkukulang din ako. Pero, one thing for sure, kung hindi ako magiging tama araw-araw, pipilitin ko maging makatwiran araw-araw. I can never be right all the time. But I can be just. Only God is always right. Ganito raw ang kalakaran nitong si Big Daddy. Kung gusto mo raw makakuha ng business permit o makapagtinda ng maayos, kailangan mo magbayad sa kanya, hindi sa City Hall. Kumbaga, may lagay may pwesto, walang lagay tanggal. At kapag tinanong o kinausap ng mga vendor, grabe ang ugali, bastos, mayabang at walang galang. Hindi mo iisipin na empleyado siya ng gobyerno. At eto pa, sabi nga ni Yorme, matagal na raw itong ginagawa ng ilang tauhan mula pa sa mga nakaraang administrasyon. Kaya naman, hindi na siya nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang ganitong kalokohan.
Nang makarating kay Mayor Isko ang balita, grabe mga kababayan, iba ang galit ni Yorme. Sabi pa nga niya, hindi ko hahayaan na may tao sa City Hall na ginagamit ang pangalan ng gobyerno para mangikil. At ang mas nakakagalit pa, binaypas mismo ang City Hall. Ibig sabihin, hindi dumadaan sa tamang proseso, direkta na lang silang nangungulekta ng pera. Parang sariling negosyo sa gitna ng gobyerno. Kaya sabi ni Yorme, hindi ako magpapatuloy sa ganitong klaseng kalakaran. Kung gusto nyo magnegosyo, lumabas kayo sa City Hall, wag dito sa bulsa ng mga vendor. Mga kababayan, ito ang patunay. Sa Maynila, walang kaibigan, walang kakilala pagdating sa korupsyon. Si Yorme, kahit sino pa yan, kahit matagal ng empleyado o konektado, tatanggalin at papananggutin. Ang gusto lang naman ni Yorme, isang gobyernong marangal, isang City Hall na hindi pinagkakaperahan ng mahihiyap. Sabi pa nga niya, ang trabaho natin ay maglingkod, hindi mangikil. Mga kababayan, ito ang gusto kong iparating. Sa pamumuno ni Mayor Isko, tuloy-tuloy ang laban sa mga mapagsamantalang empleyado. Hindi dapat ginagamit ang posisyon para manglamang. At sa mga tulad ni Big Daddy, tandaan nyo to, may gobyerno na sa Maynila. At kung akala nyo makakatakas kayo sa mga kalokohan nyo, mag-isip kayo ulit dahil si Yorme hindi natutulog. Ako nga pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat, alam mo to,